Eto na mga kababayan ko ang inaantay-antay natin. Laban sa lungsod ng Caloocan, mga kababayan. Alam nyo naman na mahigpit ang laban dito. Pinag-usapan noong last year at hanggang ngayon, mga kababayan ko. At meron pong tumatakbo na matiin at pang nagwa one-on-one po. It's Mayor Sonny Trillanes at incumbent Mayor Along Malapitan. Alam niyo naman po yan. Shoutout muna ako kay Boss Mark Ramos na nanonood sa atin si Boss Mark. Boss Mark, hello po. I love you, sir. Ingat ka palagi dyan sa States, ha? Naglalabanan tong dalawa na to, mga kababayan ko. Antindi ng mga nangyari. Alam mo, to be honest, sa nagdaang kampanya, talagang naging may mga patas na laban, meron talagang mga lumalamang. We understand, mga kababayan ko, kung ano yung ginagawa nila. And nakikita naman natin, mga kababayan ko, yung panggigipit nila. Hindi na sana ako sasagot, mga kababayan ko. Hindi na sana ako sasagot sa mga paratang kay Mayor Sonny Trillanes. Dahil ang hiling ni Mayor is okay na, tumahimik na lang tayo, antay na lang natin yung resulta. Dahil lamang naman si Sonny Trillanes sa balota, mga kababayan ko, nakita naman natin. At eto mga kapatid, ang nakakatakot po, mga kababayan ko. Opo, nakakatakot po. Yung isa sa mga unkabogable paid vlogger, mga kababayan ko, ng bansa. Oo, pasabihan ko, unkabogable paid vlogger, mga kapatid, na si Banat Bay, mga kababayan. Pakalanan natin, mga kapatid, no? Ay gumawa na naman po ng isang maling balita at fake news, mga kababayan ko. Ito po maling balita at fake news po, mga kababayan. Opo, kaya po natin patunayan yan, mga kapatid. Dahil po itong di umano, itong si Along Malapitan ay nagsumbong kay Banat Bay. Totoo ba ito? Abay, kung totoo ito, ito po, panoorin po muna natin tong video na to, mga kababayan ko. Ang pagsusumbong ni incumbent mayor ng Caloocan kay Banat Bay. Mga kababayan ko sa Caloocan, kita nyo naman ang boses ng taong bayan dyan. Tinambakan po si Trillanes dyan po sa Caloocan. Ito po, hirap mga kababayan, ha. Ang sabi po dito, si Along Malapitan daw po, mga kababayan ko, ay tinambakan daw po si Trillanes. Ayon po sa ulat ng Philippine Star, mga kababayan ko. Ang tanong ho dito, mga kababayan ko, hindi ho pinakita yung actual survey, mga kababayan ko, nito. Ito ho, ang survey ho na to ay ginanap pa ng April 27, 2025. April. Tama? April pa po, mga kababayan ko. Bakit ngayon po, mga kababayan, baka maligaw ho kayo April 27 pa po ito, 2025. Nagkaroon ng survey, sinasabi lang tinambakan daw po si Sonny Trillanes, which is true. Ang score po ni Sonny Trillanes that time ay 48 at 52 si Along. Tama? Mga kababayan, 48-52 ang labanan. 48-52 ang labanan nun, mga kababayan ko. Noong April. Pumasok na po yung May, mga kababayan ko. Sa actual survey ng May, mga kababayan, mga kapatid, hindi po sinabi ni Banat Bay, mga kababayan ko. Bakit takot na takot kayong ilabas yung actual survey ng May? Ito lang papakitaan ko kayo mamaya kung bakit ko sinasabing panalo si Mayor Sonny. Sige po, tuloy natin to. Alam nyo mga kababayan, lalong-lalo ng mga Duterte supporter sa Caloocan. Mga Duterte supporter daw sa Caloocan, makinig kayo sa pinuno daw ninyong vlogger. I-shoot natin sa Inodoro tong Trillanes nito. Isa ito sa mga dahilan kung bakit nasa si Pangulong Duterte. I-shoot daw sa Inodoro si Trillanes. Paano mangyayari masushoot sa Inodoro? Baka sinusuportahan mo mashoot sa Inodoro niyan. Magdahan-dahan ka. Pakinggan nyo At alam naman po natin ng karakasunya ni Trillanes. Walang gagawin niyan kung hindi manise ng manise sa nakaraang gobyerno kung yan ay maging mayor ng Caloocan. Aray ko. Hiya-hiya yan tao na yan. Walang dangal yan tao na yan. Well, Mr. Cristobal, aka Banat Bay, number 1, naghihimutok ka nang dahil si Duterte pinakulong ni Sonny Trillanes. Bakit?
Hindi mo ba alam? Sa Caloocan maraming namatay sa extrajudicial killing. Also, my friend, Kian De Los Santos, who died on extrajudicial killing. Tama? Dito sa Caloocan. Dito rin sa Caloocan, hinayaan ng mag-ama na kumitil ng buhay ang mga pulis. Tama? Now, sasabihin nyo, mga DDS sa Caloocan. What the heck? Nagpapatawa ka ba, Mr. Cristobal? Is this a joke? Mananawagan ka sa mga DDS sa Caloocan. Maraming ang pinatay nga na DDS dito sa Caloocan ang dahil kay Duterte. Mga DDS sa Caloocan, magising na kayo. Yung sinusuportahan nito, hinayaan ang pamilya pagpapatayin. Nung panahon nila. Diba? Sisisihin mo rin si Trillanes kasi si Trillanes daw ang nagpakulong kay Duterte sa Netherlands. Wala namang problema doon. Aminado naman si Trillanes doon. Bakit ko nasabing aminado si Trillanes doon? Kasi totoo naman, nabigyan ng hustisya ni Mayor Sonny Trillanes ang mga taong nabiktima ng extrajudicial killing na pakana at kagagawan ng amo mo. King Inemes, no? Sa makatuwid, hindi nagawa ng mayor ngayon na bigyan ng hustisya yung mga taong namatayan ng pamilya sa lungsod ng Caloocan. Tapos ngayon maghihimutok ka, magsasalita ka, and you was saying na, tulungan nyo si Along malapitan kasi siya walang dignidad si Trillanes. Dignidad. Pag-usapan natin ang dignidad. Ano ba ang nagawa mo para sa bayan? Meron ka bang naisulat na batas para pakinabangan ng taong bayan? Meron ka bang nagawa para sa Pilipino? Nakapagligtas ka ba ng buhay ng mga taong namimiligro sa karagatan? Tanga, isa ka lang dakilang vlogger. Baka nakakalimutan mo. You are the unkabogable, most paid vlogger during that Duterte days. Kaya katawa-tawa ka sa akin ngayon pag ako nakaharap mo. Kahit makipagdebate ka sa akin, nga, pakakainin lang kita ng alikabok. Umpisa mo ng tumakbo, start mo na yung sasakyan mo. Hindi ka makakahabol sa bara ko. Sabi niya pang ganun mga kababayan ko, nakulong si Duterte sa Netherlands dahil sa kagawa ni Trillanes. Alam mo, I'm very proud to Mayor Sonny Trillanes, mga kababayan ko. Because binigyan hustisya ni Sonny Trillanes yung mga pamilya ng mga taga-Caloocan na pinagpapatay na inutos ng tatay nyo. Baka nakakakalimot kayo. We never forget what you did sa Caloocan. Batang Kangkalu. Ito ang totoong Batang Kangkalu. At yung sinusuportahan ko, ang totoong Batang Kangkalu. Alam mo, bubulagin mo pa kami sa mga pakaran nyo sa social media. Ang sasabihin nyo sa amin na mga DDS, makinig kayo dyan. Si Trillanes ang may kasalanan kung bakit nakulong si Tatay Digong sa Netherlands. Deserve niya yun. Deserve ng tatay nyo yun. Pues, pagdusahan niya dun ngayon. Pasalamat nga siya. Alam mo, pasalamat nga yun si Digong. Nakulong siya ngayon. Say thanks to Trillanes. Yes. Say thank you to Sonny Trillanes. Dahil kung di napakulong ni Sonny Trillanes yan, malamang sa malamang, nagmalaninoy na yan. At yung magpapapatay dyan sa tatay nyo, mismong anak niya rin. Kaya wag kayong magmalinis. Alam namin na isasakripisyo nyo si Duterte pag uwi niya. Na-prevent lang namin kasi ayaw lang namin magkaroon ng hidwaan sa Pilipinas. Ayaw lang namin na magkaroon ng another Ninoy sa airport. Ayaw lang namin magkaroon ng bahid-dungis ang politika ng mga Marcos. Alam namin yung plano nyo dyan sa tatay nyo. Alam namin yung last farewell niya sa Hong Kong. Alam namin ang plano niyang gawin. Dahil talaga naman gagawin niya yon. Ang magpakamatay sa ngalan ng posisyon ng makaupo ang anak niya.
Diba? Hindi bobo ang Pilipino. Di nyo kami maloloko. Di nyo kami magagago. Hindi nyo kami mapapaikot muli. Diba? Tapos ang sabi pa niya, mga kababayan ko, pakinggan nyo mabuti. Gobyerno kung yan ay maging mayor ng Caloocan. Kahiya-hiya yan tao na yan. Walang dangal yan tao na yan. Ang dapat po dyan talaga ay sa kangkungan pulutin. Sa kangkungan daw pulutin si Sonny Trillanes. Sa kangkungan pulutin. What a word. Walang dangal. Si Sonny Trillanes mayroong husay, talino, malasakit, dangal. Isa lang naman si Sonny Trillanes sa mga top-notcher sa PM Mayor na taga Caloocan. Si Sonny Trillanes lang naman ang nakapagligtas ng libo-libong buhay doon sa lumubog na barko na sa MV Princess of the Star. Tama? Because he was a commodore that time. Si Sonny Trillanes lang naman din ang nakapagpasa ng 4-piece law. At si Sonny Trillanes lang din ang nakagawa ng batas para sa senior citizen PWD. At si Sonny Trillanes lang naman din ang nagtotoong nagpataas ng sahod ng mga sundalo na pinirmahan ni Duterte. Tama? Mga kababayan? So ngayon, anong pinagkakakanaan nitong dangal? Dapat pulutin sa angkungan. Tanongin kita, Mr. Banatbay, no? AKA Panot ng Bayan. Ano ba nagawa mo para sa bayan? Ano ba nagawa mo para sa bansa natin? Ano ba nagawa mo? Ano ba naiambag mo? Ano ba naibigay mong tulong na malaki na nakinabang ang sambayan ng Pilipino? Sige nga po. Meron ba? Kung meron, salamat. Kung wala, wala kang kwenta. Manlimos. Doon ka magaling. Maglagay ng GCash sa platform mo. Manghingi ng pera sa mga OFW. Maglagay ng GCash para pag may nag-send, uy, maraming salamat po, shoutout kay ganito. Diba? Mga kababayan? Yun, doon ka magaling. Doon kayo magaling. Ngayon, mga kababayan ko, kahit magsumbong pa sa'yo si Along para siraan mo si Mayor Sonny Trillanes, wala na kayong maloloko sa Caloocan. O sige, tuloy. Kaya mga kababayan, dyan po sa Caloocan, huwag kakalimutan na mag-along tayo, malapitan. Kasi alam nyo, yan tao na yan, simple lang yun, tahimik ko yan. Pero ito si Trillanes, walang... O yan, tayo magkakatalo ngayon. Yari ka kay Mayor Along ngayon. Nang dahil kay Banatbay, malalaman ng taong bayan to. Oo, malalaman ng taong bayan to si Mayor Along. Napakasimple lang daw ni Mayor Along. Dahil sa ginawa ni Mr. Cristobal, kasalanan mo to. At kayo mga naniniwala kay incumbent mayor, kung nandahil po kay Banatbay, malalaman po ng taong bayan to ngayon. Okay, no? Mag-along tayo, malapitan. Kasi alam nyo, yan tao na yan, simple lang yun, tahimik ko yan. Pero ito si Trillanes, walang ginawa yan kung hindi Si Along daw, tahimik lang daw, mga kababayan. Ito lang. Tahimik ba talaga? Ito, mga kababayan ko. I have a simple story. Pakita ko sa inyo. Baka sabihin nyo, mga kababayan ko, gumagawa ho tayo ng kwento. Mga kababayan. Ito lang ha. Baka sabihin nyo, gumagawa ko ng kwento, gumagawa ko ng issue para pag-usapan, para malaman ho ninyo. Ito, sige. Nang dahil ho kay Banatbay, mauungkat ho ang lahat ng ito. At nagpapasalamat po kay Banatbay, mga kababayan ko, dahil pinagbigyan niya to. Dan dahil sa pagsusumbong sa iyo, ito ang nangyari ngayon. Makinig kayo. Hindi tahimik si Along. Dahil ito pong nakaupong mayor ngayon ay di umano ay nasangkot po sa isang skandalo. Ano ho yung skandalo, mga kababayan ko, na kinasangkutan ho nito? Rape case. Yes. Mga kababayan ko, ano patunay? Resibo? Ayan.
Papakita ko sa inyo para magkaalaman. Ayan ho ang resibo. Caloocan Social Welfare Development. Mga kababayan ko, na nai-content na rin to ng ibang mga content creator. Hindi lang naman ako nag-content. Mga kababayan ko. Kita nyo ho ba yan? Ito ho, ikatibayan, mga kababayan ko, na yung babaeng nagrereklamo na di umano ay pinagsamantalahan daw po ng incumbent mayor ng Caloocan, mga kababayan ko, nung siya po ay kapitan pa, ay na DSWD. So ibig sabihin, mga kababayan ko, talagang nagahasa. Tama? Kasi na DSWD. Second, mga kababayan ko, second na patunay, mga kababayan ko, ratratin natin to, na isampa po sa korte, mga kababayan. So kung naisampa sa korte, merong basihan at merong datos at ebidensya. Tama, mga kababayan? Tama po ba ako? Correct me if I'm wrong. Na isapat na ebidensya at basihan, mga kababayan ko. Kung naisampa sa korte, malinaw, maliit na tanong ha, mga kababayan ko ha, maliit na paliwanag lang ho ito. Kung naisampa sa korte, merong, mga kababayan ko, kung naisampa sa korte, ang matibay na magpapatunay kung naisampa sa korte, ay mga kababayan ko, medico-legal. Ayan po. At yung babae na nagrereklamo dito sa incumbent mayor, mga kababayan ko, nung minedical po, nakita po sa kanya na meron po siyang, mga kababayan ko, laceration at meron po siyang semen. Ano yung semen? Sa kanyang loob. Meron pong pinutok. Mga kababayan. At ang witness sa panahon na yan, mga kababayan ko, at ang magpapatunay po niyan, mga kapatid, na meron pong storing ganyan, ay eto po. Eto ho, nung kapitan pa ho siya. Ayan ho ang ebidensya. Now, mga kababayan ko, nang dahil sa pakikialam ni Mr. Cristobal, mga kababayan, tuluyan ho, nalantad ang pagiging katahimikan niya. Ngayon, mga kababayan ko, bakit pa ho ako maghahalal ng isang tumatakbong alkalde? Kung meron hong bahid dungis ang kanyang mga kamay, di umano, sa pang-isang pa sa pang-aabuso. Ngayon no, may bang tahimik? Mga kababayan ko, wala. Meron bang tahimik na ganon? Pwede. Dahil siguro sa katahimingan niya, bakit po kami gusto magpalit, mga kababayan ko, ng isang mayor sa Caloocan, Mr. Cristobal? Alam niyo kung ano? Alam niyo po kung bakit? Ang basura, may kalat. Ang basura kahit saan. Walang tamang benepisyo ang mga senior citizen. Ang senior citizen namin dito nakakatanggap ng spaghetti. Spaghetti? Pag birthday gift, di ba? Ano yung proper na benepisyo? Di ba? Mga kababayan ko? Sa tingin nyo, mga kababayan, may tahimik bang ganon? Ha? May tahimik bang ganon? Sabi ko sa inyo, Mr. Cristobal, mauungkat yung boss mo dito. Yayariin ko talaga. Dahil sa kalokohan mo. Dapat, alam mo, payo ko dito kay Banat Bay. Hindi ka na nagsalita dapat eh. Hindi ka na nakialam, nanahimik ka na lang para hindi na naungkat na di umano yung pinaglalaban mo ay nanggahasa. Mga kababayan, ano pipiliin nyo? Yung may kaso ng pang-aabuso? O dun sa taong walang bahid korupsyon, walang bahid ng pang-aabuso, at ni minsan hindi nasangkot sa ganyang estilo? E di doon na lang ako sa malinis kaysa sa may bahid. Tama? Mga kababayan? Oh. Yan ang totoo. Yan ang pinaka doon, mga highlights doon. Diba? Magagagalit kayo sa akin. Pag dinibang ko to, magwawala kayo sa akin kapag pinatulang ko to. Sabihin ninyo, dapat hindi na nagsumbong si incumbent dito. 'Di ba? Hindi nagsumbong dito. Alam mo pag natalo si Along, eto may kasalanan.
Ito may kasalanan. Mga kababayan ko. Kung inaakala nyo maganda yung ginagawa nito, hindi. Ikakasira ng kandidato nyo yan. The more na bumabanat kayo, the more kami sasagot. The more kami didepensa. At hindi kami uupensa sa inyo. Kayong umuupensa sa amin, sumasalag lang kami sa mga tira ninyo. Tama? Tama ba ako? Kasi hindi napapayag ang lungsod ng Caloocan na bababuyin nyo yung aming gustong maupo. Alam mo, ang Caloocan hindi nag-i-stick to sa isang mayor lang. Nagpapalit to. Tandaan nyo. Pinagbigyan lang namin kayo noong nakaraan taon dahil walang makakalaban na malakas. Ngayon may nakalaban kayong malakas. Tikom kayo sa paligid ninyo. Tama? Mga kapatid? Oh, ano masasabi nyo? Simpleng pitik lang yung ginawa ko. Hindi pa ladlaran. May nagreklamong babae, pinangapangalan, Mila. Nasa balita yan. Diba? Ebidensya, mayroong nakulong si Mila sa DSWD. It means may kaso. Second, mga kababayan ko, naisampa yung kaso. Pangatlo, medical legal. Meron laceration, meron semen, may pumutok. Kaya may kaso. Ano yung simple? Simple ba yung nakaupo ngayon? Hindi. She is silently but deadly. Ngayon, ano yung kinakana ni Banat Bay? Mga kababayan ko, in short, fake news. In short, paid. Diba? Masalamat kayo, kalmado pa ako sa banat ko. Tuloy. Role ng kapwa niya politiko, kaya dapat po dyan, ano na lang maging vlogger na lang Pagtutroll daw ng mga kapwa niya politiko. Alam mo si Sunny, pag mali ka, mali ka. Kahit kakampi ka niya, hindi ka niya kukonsintihin. Even ako, kung mali ako, hindi ako konsintihin ng tao na yon. Pag alam niyang kurap ka, magnanakaw ka, humanda ka. Kasi, totoo lang, ang nagpapahirap sa Pilipinas, corruption. Alam mo, bilib nga ako diyan kay Sunny. Gusto niyang tumanda at mahimlay na mission accomplished na tapusin yung corruption sa Pilipinas. Pinakamahirap na laban yan. Kasi kung may corrupt, maraming mahirap, mga kababayan ko. Kung may magnanakaw, mararamdaman namin sa Caloocan. Tama? Hindi kami sapat. Alam mo, sa totoo lang, tama yung sinasabi ni Sunny. Yung mga buildings na naglalakihan sa Caloocan, that is source of corruption. Bakit, mga kababayan ko? Aminin natin, sa bidding pa lang, mga kababayan ko, may lagayan system na eh. Diba? Imagine mo, magpapatayo ka lang ng isang maliit na bilyon-bilyong pisong halaga ng pondo ng taong bayan ang gagastusin natin. Mga kapatid, magpapatayo ka na ng ito, uutang ka ng bilyon-bilyong piso tapos sa magsasaper yung mga taga-Caloocan. Because I'm a taxpayer. Diba? Now, paano nyo sabing tahimik? Maunlad na ang Caloocan? For what? Di lang, may SM lang sa Caloocan, may Starbucks lang sa Caloocan, meron lang ganito sa Caloocan. Maunlad na ba kagad yun? Hindi. Ang masasabi mong maunlad na lugar ay kagaya ng Makati, na kaya nang i-sustain ng city government ang libreng pag-aaral ng mga college, libreng pag-aaral ng mga estudyante, damit ng mga estudyante, gamit ng mga estudyante. Maayos na benepisyo sa ospital na walang bayad. So dito sa Caloocan, magpagamot ka lang sa CCMC, putya mamamatay ka eh. 'Di ba? Sasabihin walang doktor. 'Di ba? Tama ba ako? Yung mga taga Caloocan, tama ba ako? Lumilipat pa tayo sa Maynila, sa Quezon City para magpagamot. Imbis sa Caloocan. Kasi wala tayong facility maayos. 'Di ba? Tama? Yung nakaupo ngayon, aminin natin sa hindi. May pagkukulang. At nasuya ang taong bayan doon. Tama ako? Anong kulang sa kanila? Mga kapatid, alam niyo kung ano? Mga kababayan ko, malasakit. Meron silang aksyon, pero walang malasakit. Di ba? Unahin niyo yung kanta, mga kababayan ko. Unahin niyo yung kanta, yung jingle nila. Doon pa lang sa jingle nila, maririnig mo na eh. Aksyon at malasakit, kay along ka lumapit. Ha?
Ba't pa ako lalapit dun? Kung talagang may aksyon at malasakit sila, dapat sila magsilbi sa taong bayan. Hindi ang taong bayan na magsisilbi sa kanila. Sa kanta pa lang, alam nyo na, mga kababayan ko. Tama? So anong gagawin natin? Magtsatsaga pa ba tayo dito? Stick pa rin ba tayo sa ganitong posisyon natin? Diba? Narinig nyo yan. And napakinggan nyo yun lahat. Ngayon, tayo naman, mga taga-Caloocan, tayo naman dapat ang pagsilbihan. Tayo naman dapat ang paglingkuran. Tayo naman dapat ang tamang pinaglilingkuran, hindi tayo ang naglilingkod sa kanila. Ang City Hall, hindi yan para sa kanila, kundi para yan sa taong bayan. Dapat sila ang dapat tumututok sa kalagayan natin. Hindi tayo ang tututok sa kanila. Malaki ang pagkakaiba ni Sunny Trillanes at Tialong. Tama? Malaki ang pagkakaiba nila. Imagine ninyo. Ni isang beses na tinagal ng kampanya, hindi nyo nakitang naglakad yung incumbent mayor nyo. Pero yung mayor na kinakampanya ko, naglakad. Nagpakapawis, mga kababayan ko. And you know what's the result? Gusto nyo panood yung resulta? Gusto nyo ba makita? Ano yung resulta ng paglalakad ni Sunny? Papakita ko sa inyo. Ano yung resulta ng paglalakad ni Sunny Trillanes? Kaya banat bay, may papakita ako sa iyo. Huwag kayong sasamaan loob nyo, ha. Tingnan nyo itong mabuti. Kasi, tandaan nyo, ngayon ako naniniwala, mga kababayan ko, na ang taong bayan kukunin ng pera ninyo at iboboto kami. Bakit? Tingnan nyo, mga kababayan ko, yung mga kakampi nila nag-Trillanes na. Tingnan nyo itong mabuti. Ano? Orange, nag-3 Trillanes na. Diba? Ano? Kapwa nyo orange, nag-3 Trillanes na. Sinasalubong si Mayor Sunny Trillanes. Aray ko, ang sakit ito tingnan para sa inyo. Manalo na si Mayor Sunny. Sinasalubong na ng mga kakampi nyo. Oh. Inaapiran pa. Ang sakit nito. Ulitin ko. Ayan o. Ang sigaw lang mga Orange Trillanes. Diba ang sakit makita mga kuhek-kuhek? Ang sakit makita banat bay? Na ultimo yung kampo na sinusuportahan mo ang sinisigaw Trillanes. Oh, ngayon, sila na nakita nyo mga kababayan ko. Ang sigaw ng mga taga-Caloocan na kahit ang kulay ay orange mga kababayan, Trillanes. Tingnan nyo mga kababayan, oh. Oh. Tingnan nyo mga kababayan. Ang sakit tingnan nito sa kanila kasi sinasalubong si Sunny Trillanes ng mga taga-suporta nila. Oh my God.
Kitang-kita nyo naman, oh. Oh. Ano pa bang hanapin natin resibo? Oh. Tinitilian si Trillanes ng mga tao na nandoon, taga-suporta nila. Oh my God. Imagine mo dumaan si Congressman Eugene Gonzales, kinakaway ng mga along malapitan supporter, oh. Oh. Aray ko. Ano? Ngayon yung sabihin, sabi ko sa inyo, kukunin lang ang pera ninyo pero kami ang iboboto ng mga yan. Kita nyo mga kababayan ko, isalubong nila. Oh, ano? Ngayon yung sabihin, kulelat sa survey si Sunny. Hindi. Sunny Trillanes have a 68.8 actual survey. Habang ang kalaban niya nakakuha lang ng 52.9. Mahirap na habulin. Huwag nyo na subukan. Taong bayan na nagsalita. Taong bayan na magsasabi niyan. Ano? Kita nyo naman, sila ate, oh. Alam mo kung ayaw nila kay Sunny? Tingnan mo, ha. Tingnan nyo mabuti, oh. Tingnan nyo, oh. Tingnan nyo, oh. Umagaw pa nga si ate, oh. Tingnan mo, oh. Sinalubong pa si PJ Malonzo, oh. Tingnan mo, oh. Kita nyo ba yan? Oh. Sumalubong pa, oh. Tingnan mo, oh. Ayan, oh. Sumalubong, oh. Oh. Oh, kita mo, nakikiagaw pa si ate, oh. Oh, kita mo, oh. Mga taga-suporta nila yan, oh. Ang sigaw nila Trillanes, mga kababayan. Ano ba yan? Yari na. Oh. Ano sabi ng mga kababayan natin, Trillanes, si Mayor, kaway-kaway lang din si Mayor, yo. Oh. Ayan ang patunay na tuwan-tuwa ang taong bayan na sinasalubong ang pagbabago sa Caloocan. Oh. Oh, ano masasabi nyo ngayon? Oh, kulelat si Sunny? Oh, yan ang patunay. Wala na, mga kabarangay. Minanalo na sa lungsod ng Caloocan. Hayaan natin ang taong bayan ang humusga.